Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Mapagpalang gabi po sa bawat isa na nandito. At sa ating mga kapatid na bagong dalo, welcome po kayo sa ating Saturday service sa Parwania Congregation. At binabati ko rin po yung ating mga kapatid dyan sa online. Please like and share our Facebook page at ang ating live stream ngayong gabi para marami po tayong maabot ng mga kaluluwa. Amen. At welcome po natin, pakitapik po natin ang ating mga kapatid. I am glad that you are here. I am glad you are here. Glad we are so glad you are here. I am also glad kasama kayo. Sister Sans. Welcome po kayo sa ating Saturday worship service. At please sit down mga kapatid and put our phone on silence. And I will call our Sister Sans for the opening prayer. Amen. Amen. Dito lang palang po sa aking lahat ng kapatid. Ito kayo at sabay-sabay po tayong maglangin. So Lord, tungkol ka na ng Panginoon. Yes, Lord. Pasalamatan sa Jesus. Yes, oh God. Lord, Salamat. muli po rin malapit sa Panginoon. Yes, Lord. Sa humble heart, Panginoon. Yes. Panginoon, ang nagagawang mga kasalanan sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord. Tawarin po, Panginoon. Hallelujah. Sa Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Yung pinagtitipon sa isang layunin, Lord. Yes. Salamat din po, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito sa oras na ito, Lord. Hallelujah. Salamat po kayo, bless, Panginoon. Ingatan mo din po, Panginoon, ang mga kapatid na mga parating pa lamang po, Panginoon, sa kanilang mga sinasakyan din po, Lord. Hallelujah. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang muna sa aming service dito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Lord, so, Panginoon, bigyan mo po kayo, Panginoon, ng malinaw na internet connection, Lord. Hallelujah. I pray, Panginoon, na patuloy mo po, Panginoon, na abutin ang mga kapatid din po na yung Panginoon, na lalo na mga nakikinig sa inyong mga salita, Lord. Hindi lang po sila nakikinig, Panginoon, pag sa gawa po nila ito, Panginoon, Lord. Hallelujah. Lord, so Panginoon, na over this place, Panginoon, blood pressure, Panginoon, Lord. Hallelujah. Panginoon, lapit din po, Panginoon, ang mga gagamiton sa oras na ito, Panginoon, ang magbahagi ng iyong salita, Lord. Tawin niyo lamang po siya. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng wisdom at knowledge, karunungan mula sa inyong Panginoon, Lord. Ilagay niyo lamang po siya sa mga atas, Panginoon, na kayo lamang po ang makita at maplahan sa kanyang buhay, Lord. Hallelujah. Pero sa Panginoon, sa worship, Panginoon, Lord, bigay mo po sila, Panginoon, ng boses, Panginoon, Lord. Hallelujah. Anointing for the name of Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa binigay niyong pagkakataon na itong Panginoon, Lord, kayo matulihan. Maraming salamat, Panginoon. Pinabili ko puro pasalamat sa inyong Panginoon. In Jesus' name, Amen. 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 Glory to God. Maraming salamat, Sister Sans. At tayo po ay po mga kapatid. At welcome po sa ating mga kapatid na bagong dating. Sabi nga po sa Salmo 100 verse 1 to 2, shout with joy to the Lord, all the earth, worship the Lord with gladness, come before Him, singing with joy. Amen. Glory to God. And now let us call our brother Jack for vision and mission strategy. Very good, Jack. Good evening, everyone, and let's put our right hand into our left chest, and let's recite our vision. Our vision, the the fulfillment of the great commandments by loving God and others, and the fulfillment of the Great Commission through the multiplication of disciples. Our strategy: win, connect, train, and send. To God be the glory. Praise God! To God be all the glory, Brother Jack! Nakakatuwa po yung mga bata that we are using them to this ministry. So, let us call po for our Sister Lisa.
ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa ating pagbibigay for our giving. Let us call Sister Lisa for announcement. Okay, let us call for announcement. Just sit down a little bit. So for announcement, we have our prayer meeting, prayer mountain every Friday, 10 a.m. to 11 a.m. If you want to join, you can come early. This is in our house church. In short, the theme is the prayer of a righteous person is a powerful and effective in James 5:16. We have also our worship service every Friday at Short, Kuwait, 12 p.m. to 2 p.m. Saturday at Parwania, 6:30 p.m. to 8 p.m. Sunday at TGF San Carlos, Pangasinan, via Zoom, Philippines. If you want to join, mga kapatid, sa mga bago dito, no, we have our morning service every Sunday via Zoom. We will send it through connection group and you can click the link and you can join us. Philippine time is 12 noon, 2 p.m. Kuwait, 7 a.m. to 9 a.m. And then we have our worship service also Sunday at TGF Short, Kuwait, 6:30 p.m. to 8 p.m. if you want to join. Tomorrow po yun, every Sunday. And we have also, if you want to connect with us, you can connect through our connection group. We have our connection group. It's a great way to connect, learn, and grow spiritually. We have our Salmia Divine Connection Group every Monday, 10 p.m. to 11 p.m. Contact Sis Rhoda. And we have the Faith Walkers Connection Group every Tuesday, 8:30 p.m. to 10 p.m. Contact Sis Jing. And we have also the Salt and Light Connection Group every Wednesday, 9 p.m. to 11 p.m. Contact Sis Carol. And we have more, the Salmia Cornerstone Connection Group every Monday, 11 p.m. to 1 a.m. And Anchored Connection Group every Wednesday, 11 p.m. to 1 a.m. You can contact Bro James or Sister Joy. And we have more, the Parwania Grace Abound Connection Group every Tuesday, 8 p.m. to 10 p.m. Contact Brother Jonas or Sis Abby. And we have also the Hawali via Zoom. It is online via Zoom. Living Water Connection Group every Tuesday, 9:30 p.m. to 11 p.m. You can contact Sis Linda, me, and we have more. We have also, of course, Philippines San Carlos, Pangasinan Warriors of Grace every Sunday, 3 p.m. to 4 p.m. You can contact Sister Jengel. And we have also, of course, our Cagayan de Oro, the Timothy's Faith, every Saturday, 2 p.m. Kuwait time, and 7 p.m. Philippine time. Contact Sis Lisa or Sis Joy. And we have more, another connection group, Walk in the Spirit Connection Group, every Wednesday, 9:30 p.m. to 11 p.m. Contact Sis Chana. And the Gift of Grace Connection Group, we have also every Wednesday, 10 p.m. to 11 p.m. Contact Sis Maritis. And Living by Faith, Not by Sight Connection Group, every Wednesday also the same time, 9:30 to 11 p.m. Contact Sis San. And the Soldiers of God Connection Group, every Wednesday, 9:30 p.m. to 11 p.m. You can contact Sister Ami. And every Thursday we have our prayer meeting, 8 p.m. to 10 p.m. You can come face to face. If you don't have time to go to face, you can those who cannot come, we have also Zoom, also the same time. And workers meeting every first Friday of the month and corporate prayers. Amen. If you want to looking to deepen your understanding of the Bible, you can join also our Alpha Course group for a meaningful discussion. Bring your question and insights. We look forward to growing in faith together. And to those who want to have Alpha in your place, let us know your availability and we'll make arrangement. For those who are newcomers right now, you can join through online Alpha study. You can ask your friends if you want to join. And to those who have decided to follow the Lord in water of baptism, please approach Pastor Steve or Sis Lisa to register for our water baptism seminar. Let's prepare our hearts and understand the meaning of this important step of faith. If you are willing, you can contact Sister Lisa. Amen? Amen. So that's all mga kapatid. And now, let's just call for our Sister Lisa for the tithes and offering. Amen. Blessed be the name of the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Kumusta po ang lahat? Amen. Tayong lahat ay pinagpala. Hallelujah. Amen. We have the breath of life from the Lord. So our scripture for tonight sa ating pong tithes and offering is taken from Mateo. Ay mula po sa Mateo 25 verses 35 hanggang 40.
So, basahin po natin. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon. Kailan po namin kayo nakita nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo, at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo na gagawin niyo ito sa kahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Amen. So ang gawain po ng pagbibigay, kung makikita po natin dito sa ating binasa, and it was a revelation to me, I believe, while I was meditating it last week, because supposed to be I was the one assigned in tithes and offering. So, ito po, pinakita sa akin dito ng Panginoon na ang katotohanan po naman, the truth is, nagbibigay tayo sa church. Nagbibigay tayo sa church. At sinabi po doon, ito po ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. So, bibigyan ko po kayo ng idea or merong marami po sa atin or may mga tao na nagtatanong saan po ba talaga ginagamit ang ating nakokolektang mga salapi. Amen? Yung tithes and offering, this is a form of money. Alam po natin yan. This is about finances or talagang literal na pera po ang binibigay natin. Especially tayo dito na nagtatrabaho na tayo. So, alam po natin na sabi po dito, tayo po ay bilang mga tagasunod ni Kristo or bilang mga Kristiyano, tayo po ay nagiging kabahagi sa ating pagbibigay. Nagiging kabahagi po tayo ng gawain para sa Panginoon. Sapagkat ako'y nagugutom, ako'y yung pinakain. We are using it for the mission like feeding program, yung mga feeding mission, nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. So, it means lang po na ginagamit po ito para sa gawain ng Panginoon. At ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon. And even dito mismo sa ating house church, it doesn't mean that we are spending spending yung mga salapi para sa ating sarili. It's a part of fellowship. Yung pagkain ng salita ng Diyos, pagkain na literal, na kinakain natin every service. Siyempre, ito po ay kabahagi po tayo dito sa mga gawain ito. At higit sa lahat, nagiging kabahagi po tayo, hindi man tayo makapunta or hindi tayo mismo physically, hindi tayo makapunta sa mga gawain na patungkol sa Panginoon, patungkol sa pagbibigay or yung ating pag-abot sa mga kaluluwang nangangailangan, nagiging kabahagi pa rin po ito because your hands, yung ating mga kamay ay ginagamit ng Panginoon, yung ating mga trabaho, yung ating mga puso ay ginagamit ng Panginoon upang maabot natin. Kasi without you po na mga generous givers or yung mga nagbibigay, hindi po rin madali para sa isang ministry or sa isang gawain, sa isang church na maka-reach out. So ito po ay talagang tinatawag nating talagang makikita natin. This is a tangible experience po na ginagawa natin sa church. Hindi po tayo mananatili na nakaupo lang dito at nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, but at the same time, kailangan po natin yung application, di ba? Iniuutos siya ng Panginoon, pakainin natin ang nauuhaw, painumin ang mga nagugutom, bisitahin ang mga may sakit. And it's my testimony po, glory to God, na ako talagang since na naranasan ko rin po ang magkasakit,
at ma-ospital at alam ko po ang pakiramdam niya. So, every time na may nalalaman ako na mga kapatira na nasa ospital, it's really, glory to God po, no, sa papuri lang po sa Panginoon. It's my desire na mapuntahan ang mga kapatid na ito at una sa lahat, maipanalangin sila at syempre kung tayo po ay may iaabot na tulong, iaabot natin o kaya yung mga kailangan, kung ano yung kailangan nila. So ito po talaga is isang pagpapatunay lamang po na anuman yung ating natututunan na salita ng Diyos, naririnig natin, kailangan din po nating i-apply. Amen. So yung mga pera na po yan ay, glory to God po, hindi po yan napupunta sa hindi mabuting gawain, kundi para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Amen. So, glory to God po. Kapit po yung ating hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo, Lord. Salamat rin, Panginoon, at patuloy mong pinapaunawa sa amin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang nagbigay ng lahat, Panginoon, na meron kami. All our possession belongs to you, Lord God. Lord, our job, galing sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, na meron kami, Panginoon, mula sa suot namin sa aming paa hanggang sa buong katawan namin, Panginoon, galing sa iyo, O Lord God. And we acknowledge, O Lord God, your love and generosity, Panginoon, for all of us, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, O Lord God, patuloy mong pagpalain ang aming mga kapatid, O Lord God. Pagpalain mo ang buhay namin, O Lord God, na sa patuloy namin pakikinig ng iyong mga salita, O Lord God, ay patuloy na mangusap ang Espiritu Santo, O Lord God, kung paano namin, Panginoon, O Lord God, patuloy na mapapalago, Panginoon, ang mga kaloob na ito, O Lord God. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming finance department, O Lord God, finance, yung naghahawak po, Panginoon, ng mga salabing ito, O Lord God, divine wisdom, O Lord God, at Lord, patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang aming mga trabaho, ang aming kalakasan, O Lord God, and we continue, O Lord God, to entrust to you, O Lord God, ang gawain, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat muli, O Lord God, sa iyo lamang po ang papuri at pagmamahal. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Maraming salamat po sa bawat isa. It is better to give than to receive. Amen. Because our God loved the cheerful giver. So now let us call our worship team. Please welcome worship team. Amen. So praise God. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. So mga kapatid, bago po tayo pumasok sa ating pong awiting You Are God Alone, nais po kayong anyayahan na ituon po natin ang ating pong mga puso sa katotohanan ito. Ang Diyos na atin pong sinasamba ay hindi po nagbabago. Siya ay tapat kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Sabi po sa Psalms chapter 46 verse 10, Be still and know that I am God. Amen. Kapag tahimik ang puso natin, mararamdaman natin na siya ang Diyos na may hawak ng lahat. Hindi siya nagugulat, hindi siya natitinag, at hindi siya nagkukulang. Kaya habang inaawit po natin ang kantang ito, paalala po natin ang ating pong mga sarili na siya ang Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok, siya ang Diyos. Kahit may pinagdaraanan tayo, at siya ang Diyos. Kahit minsan hindi natin maintindihan ang nangyayari. Mga kapatid, let's worship Him with faith because He is God alone. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on immortality.
namin, Panginoon, o God, na patuloy kang gumagawa sa amin, Panginoon, ng mga himala, Panginoon, sa amin sa mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong muli, O God, na ipinagkaloob mo, O God, sa buhay po ng bawat isa, Lord God. Patuloy ka namin, Panginoon, O God, na luluwalhatiin, Panginoon, O Lord God. Papapurihan, Panginoon, sa buhay ka namin, Lord God. Salamat, O Diyos. Salamat, O God, sa araw na ito, Lord God. Patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa amin pong mga buhay, Lord God. Iparanas mo, O Diyos, sa bawat isa, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Lord God. Lord God. Thank you, Jesus, Lord God. Thank you, Lord God. Yes, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. Yes, Lord. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Come on, church, let's worship the Lord. Hallelujah. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord God. Hallelujah. I worship you. The reason I
reason ay Panginoon. Kaya kami, Panginoon, inabubuhay, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, papurihan mo, Diyos. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. The more I find you, yes, Lord. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your bliss, it's overwhelming. Oh, yes, Lord, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your bliss, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your bliss, it's overwhelming. It's overwhelming. Your love is it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. It's overwhelming. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your bliss, it's overwhelming. Wanna sit at your feet, drink from in your hand, lay back against your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your bliss, it's overwhelming. It's overwhelming. Your love it's overwhelming. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Your love, Lord, is overwhelming. Hallelujah. Lord, we praise you. We worship you tonight, oh God. Hallelujah. We feel your presence, Lord. Hallelujah. Fill this place with your presence, oh God. Hallelujah. Lord, thank you that you
remind us that we are your children, Lord. Hallelujah. Thank you for the love. Thank you for the unconditional love, Lord. Hallelujah. Because you said in your word, Lord, if we will seek you, we will find you with all our hearts and mind, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord, for you're not giving up on us, Lord. Hallelujah. Thank you for forgiving our sins, Lord. Hallelujah. You give your Son. Hallelujah. You give your Son to us, Lord. He cleans us by His blood, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are holy, 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 Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Salamat sa service na ito, Panginoon. Pinusmus mo ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Maging sa online man, Panginoon, na nanonood, Panginoon, they feel your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yakapin mo ang bawat isa, Panginoon, na nangangailangan ng iyong habag, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami ginagay, tinatawag, Panginoon. Hallelujah. Hindi aksidente, Panginoon, kung bakit kami narito, Panginoon. Hallelujah. Dahil you choose us. Hallelujah. You called us by our name, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil patuloy mo kaming ginagamit, ini-equip ng iyong salita, O God. Hallelujah. Anoint your people tonight, Lord. Hallelujah. Anoint Brother Jonas, Panginoon. Hallelujah. To share your word with power and authority. Hallelujah. With clarity and simplicity, Lord. Hallelujah. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mong binabago, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for equipping us, Lord. Hallelujah. To be the vessel of your word, Lord. Na ikaw ang may taas, Panginoon. Itago mo kami sa inyong likuran, Panginoon, at ikaw ang pagpurihan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God, dahil we claim the victory tonight, O God. Hallelujah. That you will penetrate your word in our heart, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon, na malakaran namin ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon, na mabuksan ang aming mga spiritual hearts, spiritual ears, spiritual mouth, O God. Hallelujah. Salamat, O God, dahil patuloy mo, Panginoon, na tinatawag ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Na manumbalik sa iyo, O God. Hallelujah. The children, Panginoon, na pinili mo, Panginoon, because we are the children of light. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, we pray, Lord, you will anoint everyone, O God, na lahat na pumasok at nakikinig ngayon, Lord. Hallelujah. Kakatagpuin mo sila, Panginoon, ng iyong salita ngayong gabi, O God. Hallelujah. Hallelujah. Nang amin itong malakaran at ang fruit of the Holy Spirit, Panginoon, ay amin itong maggamit, Panginoon, sa araw-araw ng lakad ng aming buhay, O God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Your love is so overwhelming, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you sa bansang Kuwait, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, that we worship openly, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa aming mga mentor, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mabago, O God. Hallelujah. For your glory alone, Lord, you use them, Lord. Hallelujah. Na maabot kami, Panginoon. Kami ay tumatayo ngayon, Panginoon, na hindi namin ito magagawa, Panginoon, kung wala ka sa bawat buhay namin, Lord. Hallelujah. We are from the scratch, Lord, but now, Lord, you are using us to start to preach your word, Lord. Hallelujah. To share your word boldly, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na binuksan mong mga puso ngayong gabing ito, Panginoon. Na binuksan mong mga kaisipan, Panginoon. Binuksan mong mga tainga, Panginoon. Hallelujah. Natanggapin ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Sister Chobo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Filled with your Holy Spirit. Hallelujah. To those who have doubt. Hallelujah. To those who have questioned their faith, Lord. Hallelujah. Lord, ngayon pa lamang, Panginoon, they feel your presence. Mga pumapatang ang luha, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na niyayakap mo sila, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hindi namin alam ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Pagkos, alam mo lahat, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon, ng bawat isa, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, for the love. Thank you for the peace that surpasses all understanding, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga pamilya, Panginoon, na pinagkaisa mo, Panginoon. Hallelujah. Na pinipilit, winasak ng kalaban, Panginoon.
but because, Lord, hallelujah, sa mga pangako mo, Panginoon, na walang isa man, Panginoon, na hindi makakaranas ng temptation, Panginoon, but you will be there, Panginoon, to help us to overcome us, Lord. Hallelujah, hallelujah, to overcome those temptations na inaakay ng mundong ito, Panginoon, na pilit kaming hilahin, Panginoon, sa makatundong mga bagay, Panginoon, hallelujah. But you cover us with your precious blood, Lord, hallelujah. We are your children, Lord, hallelujah. We will walk by faith, oh God, hallelujah, and not by sight, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ngayong gabi, Panginoon, ikaw ang papurihan, Panginoon. We praise you, Lord. We glorify you, oh God, in Jesus' name. Amen and amen. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm never in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm held in your peace, it's overwhelming. It's overwhelming, your love is overwhelming, it's overwhelming. Yeah, praise God. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Praise God, glory to God. Thank you, worship team. Napakaganda magpuri sa Diyos, amen. And we feel the presence of the Holy Spirit in this place. Glory to God, thank you, Lord. And now let us call our brother Jonas, our preacher for tonight, to deliver the word and to hear the voice of the Lord for this evening. So please welcome Brother Jonas. Amen. Good evening, church. So, handa na po ba tayo? Amen. Are we ready to listen the word of God? Amen. Amen. So, ako po ay nagagalak at nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na napagbigyan uli ako ng privilege para may bahagi ang kanyang buhay na salita. Amen. So, I do believe na ito po ay hindi aksidente or coincidente na nandito po kayo ngayon, mga kapatid. Ito po ay divine appointment ng ating Panginoon para marinig po ninyo yung mensahe na galing sa Diyos, mga kapatid. Kasi napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Amen. So, tell your seatmate, mga kapatid, good evening, forgiven child of God. Good evening, forgiven child of God. Amen. So, tayo po ay nasa ating pang-apat na series ngayon. Amen. The faith that works. Amen. So, ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahirap sundin. Amen. Pero pinaka-powerful na bahagi bilang buhay Kristiyano. Amen. At ito po ang forgiveness and reconciliation. Forgiveness and reconciliation. Amen. So, faith that works. Sermon number 4. Forgiveness and reconciliation. In Colossians chapter 3 verse 13 says, forgive as the Lord forgive you. Forgive as the Lord forgive you. So let me start with a question, mga kapatid. Amen. Have you ever been hurt deeply? Nasubukan na po ba natin na masaktan ng lubusan? Amen. Di ba? Nasubukan na natin, di ba, mga kapatid? Amen. Or meron ka bang taong mahirap patawarin? Amen. So, napagdaanan na po natin mga ganyan, mga kapatid, di ba? Maybe someone said something that deeply hurt you.
or betrayed your trust, or walk away when you needed them most. Iniwan ka kung kailan mo sila kailangan na kailangan. Amen? We've all been there, mga kapatid. Naranasan na natin lahat yun, di po ba? Amen? Naranasan na rin natin na masaktan, iniwan, niloko, ipinahiya. Amen? Nasubukan na po natin, di ba mga kapatid? So, sino ba sa atin ang hindi pa nasaktan? Sino po ba sa atin ang hindi pa nasaktan? Niloko ka ng taong akala mo ay para sa'yo. Amen? Pinangakuhan ka na pakakasalan ka. Di ba? Pero iniwan ka at iba ang pinili. So pinili niya yung kaibigan mo pa mismo, di ba? So napakasakit, di ba mga kapatid? So may nagsasabi rin sa'yo na till death do us part. Pero anong nangyari? Hanggang sa kapitbahay, do us part. So nangapit bahay na din, di ba? Amen. So Makabilang bahay. sa makabilang bahay. Or sa negosyo, mga kapatid, na pinangakuhan tayo na ng ganitong tubo, bibigyan tayo, pero tinakbuhan tayo. Inutangan pa tayo, pero nung sisingilin natin, siya pa ang galit. Tayo pa yung naging masama. Amen? So, at ang pinakamasakit, mga kapatid, ang nanakit sa'yo, ay ang siyang mahal mo pa sa buhay. So, alam naman natin mga kapatid, di ba? Sino bang labis na makakasakit sa atin? Sino bang labis-labis na makakasakit? Siyempre mga kapatid, yung mahal na mahal mo ng labis. Mga kapatid. Yung pinakamamahal mo ng labis, ay siya rin makakasakit sa'yo ng labis. Amen? So, at ang totoo, may mga sugat na kahit matagal na, at kahit yung taong nanakit sa'yo ay wala na, o patay na, amen, kapag naalala mo, kumukulo pa rin ang dugo mo. Tama po ba? Kumukulo pa rin yung dugo mo. Di ba? Kaya minsan ayaw mo siyang makita, o masalubong man lang, maalala o kahit mapag-usapan. Di ba? Masakit pa rin, di ba? Masakit sa puso, di ba? Pag iniisip pa rin natin, di ba mga kapatid? At minsan sinasabi mo pa, hindi. Nakalimutan ko na yon. Pero kapatid, talaga bang nakalimutan mo na? Nasa puso pa. Nasa puso ba? Amen? Kasi kapag kinukwento mo, di ba? Fresh pa rin, di ba? Fresh pa rin, parang kahapon lang nangyari. Amen? So kapag tinanong ka, ano bang nangyari? Kapag tinatanong ka ng mga kaibigan mo, ano bang nangyari? Agad-agad sagot mo, niloko kasi ako ng taong yan. So ibig sabihin, hindi mo pa pala talaga nakalimutan. Amen? Hindi mo pa nakalimutan. Amen? Dahil nasa puso mo pa rin yung sakit, yung sama ng loob, yung pait. Amen? But here is the real question, mga kapatid. Amen? Paano nga ba magpatawad? Amen? At bilang mga anak ng Diyos, paano tayo dapat tumugon sa ganitong mga sugat ng buhay? Paano tayo tutugon, mga kapatid? Amen? So that's why Paul reminds us in Colossians chapter 3 verse 13 says, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, sabi diyan, remember, the Lord forgive you, so you must forgive others. Amen. Amen? Notice the word you must, mga kapatid. Means, hindi po yan suggestion ng mga kapatid. Hindi lang po yan option. But it is a command, mga kapatid. It is command. Amen? Sabi sa Tagalog yan, magpasyensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Amen? Magpatawad daw po tayo, mga kapatid. Amen? Gaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Amen? Because forgiveness is not an option. Amen? Hindi ito suggestion lamang, mga kapatid. Hallelujah! Amen. So, tonight, pag-uusapan natin,
how forgiveness is not just about others, but it is about setting ourselves free. Amen? Because when we forgive, we reflect the very heart of God. Amen? A God who did not wait for us to deserve forgiveness, but freely give it through Jesus Christ. Amen? So let's pray mga kapatid. Hallelujah. Salamat Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa akin, Panginoon. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na pinagkaloob mo, Panginoon, para gamitin mo ako, Panginoon, na i-share, Panginoon, ang iyong buhay na salita, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, O God. Anoint me, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, ang mapupurihan, Panginoon, to share your word, Panginoon, with power and boldness, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa aming pag-uusapan ngayong gabi na ito, Panginoon, na ito, Panginoon, ay maitanim namin sa aming mga puso, Panginoon, kung paano ba, Panginoon, ang tunay na pagpapatawad, Panginoon. At kung paano kami tutugon bilang anak ng Diyos, bilang anak mo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, what is the biblical difference between forgiveness and reconciliation? Amen. What is the biblical difference? Forgiveness is unconditional. Amen. But reconciliation is conditional. Amen. Amen. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Na yung ibig sabihin ng forgiveness ay unconditional. Amen. So ito po ay desisyon sa ating puso mga kapatid. Amen. Na pakawalan yung ang galit at sama ng loob. Kahit hindi pa humingi ng tawad ang nagkasala sa iyo. Amen. To release you from bitterness. Amen. So tulad na lang, example na lang kaming mag-asawa, di ba? So kahit na may nagawa akong mali sa aking asawa. Amen. So kahit ako ay hindi dati humingi ng sorry sa kanya. Hindi ako humingi ng forgiveness. Humingi na ba? So until now, maybe hindi pa siguro masyadong ano. Pero dahil sa ayaw niyang mamuhay sa lungkot at sa bigat, pinatawad na po niya ako, mga kapatid. Amen. Pinatawad na niya ako, mga kapatid. Kaya hindi pa ako nagsusorry. Sorry ka na ngayon. Sorry na, I love you. Sorry na. It's not a public, but it is come from God. Forgive me. So, yun po yung ibig sabihin ng unconditional, mga kapatid. Walang condition, mga kapatid. Kasi kung tayo po yung nasaktan, mga kapatid. Amen? Kaya hindi natin gusto na tayo ay alipinin ng sakit, mga kapatid. Kundi para tayo ay mamuhay ng mapayapa. Amen. Amen? And it is between you and God only, mga kapatid. Amen? Ang reconciliation naman po, mga kapatid, ay conditional. Amen? So ito po ay may process, mga kapatid. A process requiring repentance and trust. Amen? Ito po ay nangangailangan ng pagsisisi at pagbabago. Nangangailangan daw ng mga kapatid? Pagsisisi at pagbabago. Upang upang maibalik ang tiwala at ang tamang relasyon. Amen? Hindi lahat ng pagpapatawad ay agad nagdudulot ng reconciliation, mga kapatid. Amen? Kasi kailangan ng dalawang panig na magkasundo. Amen? Between two people. Amen? Bagamat mahirap, posible ito sa tulong ng Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil siya mismo ang tagapagpanumbalik ng pusong sugatan. Thank you, Lord. Amen. Kailangan po, mga kapatid, yung tunay na pagsisisi, mga kapatid. Hindi po yung sa salita lamang po, mga kapatid. Kasi alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano talaga yung tunay na nasa laman ng ating puso. Amen. Kaya talagang kailangan ng pagsisisi, yung genuine na pagsisisi, mga kapatid, na galing sa puso. Amen. So forgiveness brings freedom. It is a gift we freely give. And reconciliation restores relationship rebuilt on repentance and trust. Amen. So point number one. Point number one na po tayo.
Forgiveness is a choice. Amen. Ito po ay choice, mga kapatid. In Ephesians chapter 4 verse 32 says, "Be kind and compassionate, forgiving each other just as in Christ God forgive you." Amen. Amen? Amen. Just as in Christ God forgive you. So mga kapatid, tandaan po natin, forgiveness is a choice. Amen? Sabihin po natin sabay-sabay, forgiveness is a choice. Forgiveness is a choice. Amen. Amen. Hallelujah. So, hindi ito nakadepende sa feelings mo lang, mga kapatid. Amen? So, hindi ito automatic na darating kapag okay ka na. Amen? Forgiveness is an act of the will. Amen? So, isang desisyon na i-release ang offense. Amen? Hindi ibig sabihin na okay ang ginawa sa'yo. Amen? O, hindi rin ibig sabihin na walang consequences. Amen? Ang ibig sabihin lang ay ayaw mong manatiling prisoner ng bitterness, Amen. ng pait. Amen? Kaya sabi ni Paul, forgive just as Christ forgive you. Amen? So choosing forgiveness releases spiritual freedom. Choosing forgiveness releases spiritual freedom. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? So, ibig sabihin, kapag pinili mong magpatawad at pinapalaya mo ang sarili mo mula sa bigat ng galit at sama ng loob. Amen? So, ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa nakasakit sa iyo, kapatid. Hindi po ito tungkol sa nakasakit sa iyo, kundi tungkol sa kapayapaan at kalayaan ng puso mo. Amen? So that's why in John 8:36 says, if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen. Amen? So kaya kapag nagpatawad ka, pag nagpatawad tayo, mga kapatid, tayo ang tunay na nagiging malaya. Amen. Tayo po yung tunay na nagiging malaya. Amen? So every time you choose to forgive, you choose freedom. And forgiveness doesn't change the past. Amen? But it changes your heart. And that's where the true freedom begins. Amen? So, you can become bitter or you can become better. Amen. Saan natin, mga kapatid? You can become You can become bitter or you can become better. It's your It's your choice. And the key is forgiveness. Amen. So, anong pipiliin po natin, mga kapatid? Better. Bitter or better? Bitter. So, pipiliin po ba natin magkimkim ng galit, yung bitterness sa ating puso? O ang magpatawad at matuto? Maging better, mga kapatid. Amen. So, ang pagpapatawad ang susi, mga kapatid, para gumaling ang puso at manatiling payapa ang buhay. Amen. Amen. So, kasi kapag hindi ka nagpatawad, sino ang talo? Sino po yung talo, mga kapatid? Ikaw. Hindi yung naka-open sa'yo, di ba? Kundi ikaw mismo. Ikaw mismo, kasi ikaw ang nagdadala ng bigat. Amen? Ikaw ang nagdadala ng bigat. In Ephesians 4:31, sabi doon, alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Amen? Ano daw yung aalisin natin, mga kapatid? Yung mga samaan ng loob, mga kapatid. Yung mga galit, pag-aaway, at pambubulyaw. Kailangang i-wash out natin yan, mga kapatid, sa ating mga puso, mga kapatid. Amen. Amen? Kung galit yung boss natin o yung mga kasama natin sa bahay, sa trabaho, amen? Alisin po natin yung mga galit, mga kapatid. Amen. Amen? So, piliin po natin yung kapayapaan. Kausapin pa rin natin sila, mga kapatid. Kahit na sila ay hindi maganda ang pakikitungo sa atin. Amen? Sabi sa Biblia, mga kapatid, alisin daw po natin yung mga ganyan. Amen? Amen. Kagaya na lang, di ba, yung backpack. Amen? Backpack. Isipin na lang natin yung backpack, mga kapatid. Na naglalakad ka araw-araw na may lamang maraming bato. Di ba? Anong mangyayari, mga kapatid? Habang tumatagal, anong mangyayari? Di ba sumasakit ang balikat mo? Di ba? At nananakit ang likod mo.
At nawawalan ka ng energy. Amen? So, pero kapag binaba mo yung backpack na yun, mga kapatid, yung galit sa iyong puso, gumagaan. Gumagaan ka at naglalakad ka ng malaya. Amen? Ganon din ang forgiveness, mga kapatid. Kapag pinatawad mo, para kang nagbaba ng bigat na matagal mo ng pasan-pasan. Amen? Para kang nagbaba ng bigat na matagal mo ng pinapasan. Amen? Anong mangyayari pag binaba natin, mga kapatid? Gumagaan yung puso po natin, mga kapatid. Gumagaan yung puso natin. So why forgiveness matters? Why forgiveness matters? Because the biblical mandate for forgiveness is this. Forgive, not forget. Forgiving, not forgetting, mga kapatid. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Forgiving does not mean na mayroon kang amnesia. Amen? Na nakalimutan mo na. It is not forgetting the past. It is freeing your heart. Amen? So, hindi ibig sabihin na nakalimutan mo na lahat. Hindi, mga kapatid. Hindi po ganon. Natural lang na hindi mo agad makalimutan ang sakit. Amen? Pero ang totoong forgiveness ay ganito. Meron ka ng remote control sa kamay mo, kapatid. Amen? Meron ka ng remote control sa kamay mo. What does that mean, mga kapatid? Anong ibig po sabihin nun, mga kapatid? It frees your heart. Pinapalaya mo yung puso mo for the present and the future. Amen? Kasi kapag pinapaalala sa'yo ni Satanas yung mga masasakit na nangyari, kasi mayroon ka ng remote control, anong gagawin mo? Pwede mo nang ilipat ang channel, mga kapatid. Amen? Pwede mo nang ilipat yung channel. Huwag mo nang i-entertain, mga kapatid. Amen? Huwag mo nang i-rewind, huwag mo nang balik-balikan. At huwag mo nang i-meditate mga kapatid. Amen? Huwag na nating i-meditate yung ginawa sa'yo. Bagkus mag-meditate tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Amen? So kasi kapag iniisip mo pa, di ba? Anong mangyayari pag iniisip pa natin yung mga ganun bagay, mga kapatid? Anong mangyayari? Di ba kumukulo pa rin yung dugo natin? Masubukan nyo na po ba yun? Amen. Amen? So kapatid, change the channel. Ilipat nyo na po yung channel. Instead, isipin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Na sa kabila ng lahat, humihinga pa rin tayo. Amen. Amen? At nandyan pa ang pamilya mo. Amen? Kasi nagawa mong magpatawad. Hindi nasira yung pamilya. Amen? At kahit nasaktan mo sila o nasaktan ka nila, may pagkakataon ka pa rin humingi ng tawad at magpakumbaba, mga kapatid. Amen. Amen? May pagkakataon ka, mga kapatid. Huwag mong sabihin na, hindi na kami magkakasundo. Huwag po nating sabihin yun, mga kapatid, because God honors humility. Amen? Kung kailangan mong humingi ng tawad, gawin mo. Gawin natin, mga kapatid. At kung may consequences, harapin mo. Amen? Kung may consequences, harapin mo. Amen? Kasi ganun talaga yan minsan, mga kapatid. Ganun talaga yan minsan. Pero ang mahalaga, ginawa mo ang kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. So, change the channel, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, change the channel. Change the channel. Change the channel. Amen? Change the channel. Change the channel. Kasi kapag bumabalik ang pait, alalahanin mo, kapatid. Pinatawad ka na ng Diyos. Amen? Pinatawad ka na ng Diyos. Di ba? Binigay niya mismo ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, mga kapatid. Sa cross ng Kalbaryo para sa atin. Para sa iyo, kapatid. Amen? Nilinis ka ng kanyang banal na dugo. Amen? At dahil pinatawad ka ng Diyos, kapatid, siya rin ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatawad sa iba, sa iyong asawa, sa iyong kasama sa trabaho, sa iyong amo. Amen? Amen.
Sa ganitong paraan, mga kapatid, ang kapayapaan at kalayaan ni Kristo ang pumapalit sa dating sugatang puso. Amen? Kapag hindi tayo nagpapatawad, parang nakakulong tayo sa galit at pait. Di ba? So forgiveness is not about feelings, but about choosing to release the offense. Amen? So ang pagpapatawad ay hindi base sa nararamdaman mo, kundi sa desisyong palayain ang galit sa sakit at sakit sa puso. Amen? Amen? So, kasi kapag kumapit tayo sa bitterness, tayo po mismo ang nasasaktan, mga kapatid. Tayo mismo. Pero kapag pinili nating magpatawad, doon tayo nagiging malaya. Amen? Doon po tayo nagiging malaya. Sabi ng isang isang Holocaust survivor, sino yung pastor? Si Kuritinbon. Sabi to, forgiveness is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Amen? Forgiveness is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. So tayo daw po yung nakabilanggo sa sakit ng nakaraan, sa pait, mga kapatid, kung hindi daw po tayo nagpatawad. Amen? Kaya sabi sa Ephesians 4 verse 31 says, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. In Tagalog. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Hallelujah! So sa madaling salita, mga kapatid, forgiveness is a choice. That heals the heart and sets the soul free. Amen? Amen. Sabi nga sa psychology, forgiveness is like drinking poison and expecting the other person to die. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang hindi daw pagpapatawad or yung unforgiveness ay parang pag-inom ng lason. Amen? Habang inaasahan mong mamatay ang ibang tao, pero ang totoo, ikaw ang nasasaktan, hindi sila. Amen? Kasi kapag ayaw mong magpatawad, anong mangyayari? Binibit-bit mo pa. Binibit-bit mo pa rin ang galit, yung sama ng loob at pait sa puso mo. Amen? At habang iniisip mong napaparusahan mo sila, ikaw pala ang unti-unting nilalason ng kapaitan. Amen? So kapag pinanatili natin ito, hindi ang taong kinamumuyan natin ang nasisira, mga kapatid. Sino? Tayo mismo. Tayo mismo, mga kapatid. Sabi sa John chapter 10 verse 10, dumarating ang pagtanakaw para lamang magnakaw. Ano pong nanakawin, mga kapatid? Ninakaw tayo ng kapayapaan. Amen? Magnakaw, pumatay at manira. Amen? Anong sisirain niya? Yung relasyon natin sa ating pamilya. Relasyon natin sa Diyos. Amen? So, sinisira niya at lalong lumalayo ang puso natin sa Diyos at sa ibang tao. Amen? Pero sinabi ng Panginoon, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Amen? Kaya ang pagpapatawad ay hindi lang pabor sa iba, mga kapatid. Hindi lang po ito pabor sa iba. Ito po ay kalayaan sa iyo. Amen? Ito ay kalayaan para sa iyo. So forgiveness is not amnesia. It is freedom. Freedom. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad ay kalimutan mo na lang ang nangyari. Amen? Hindi mo kailangang makalimot para makapagpatawad. Amen? Kailangan mo lang magtiwala na ang Diyos ang maghihilom ng sugat.
Sugat ng nakaraan. Amen? Kasi marami ang taong nag-akalang kapag nagpatawad ka, dapat kalimutan mo na ang nangyari. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng forgiveness, mga kapatid. Hindi po yun ang ibig sabihin ng tunay na pagpapatawad. So ano po yung ibig sabihin ng tunay na pagpapatawad? Amen? So hindi mo man makalimutan ang ginawa ng mahal mo sa buhay, ng amo mo, ng kaibigan mo, pero pinipili mong huwag itong gamitin laban sa kanya. Amen? Forgiving someone doesn't erase the pain of the offense, but it does mean you no longer hold it against them. So hindi mo man makalimutan ang ginawa, pero pinipili mong huwag itong gamitin laban sa kanya. Amen? Kaya Romans 12:19 says, do not take revenge. It is mine to avenge. I will repay, says the Lord. So wag po natin gantihan ng masama ang ginawa sa ating masama, mga kapatid. Bagkus gantihan po natin ng mabuti ang masama. Amen? Amen. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Amen? Example na lang, di ba, si Joseph. Alam naman po natin siguro yung istorya ni Joseph, di ba? Sabi doon sa Genesis chapter 50 verse 20, you meant it for evil, but God meant it for good. Hallelujah. Amen. So napakaganda, mga kapatid, no? Ano bang ginawa nila kay Joseph, di ba? Pinagtulungan siya, ibininta at kinulong. Nakulong siya ng walang kasalanan, mga kapatid. Ibininta siya ng mga kapatid pa niya mismo. Amen? Pero pinatawad pa rin niya sila. Amen? Pinatawad pa rin niya sila. So ang mga ganitong sitwasyon, mga kapatid, ay ginagamit ng Diyos. Amen? Ginagamit ng Diyos ang masakit na karanasan para sa kanyang mabuting plano. Amen? Ginagamit ng Diyos ang karanasan para sa kanyang mabuting plano. So ano man po, mga kapatid, yung mga pagsubok na dumaan sa ating mga buhay. Amen? Tulad namin mag-asawa. Dumaan kami sa trials, mga kapatid. Pero, praise God, kasi yun pala yung tulay, mga kapatid, na kaming dalawa ay manumbalik sa Panginoon. Amen? Kasi nawala kami, mga kapatid. Wala kaming fellowship in how many years. But praise God, at gumamit siya ng mga lingkod niya para kami ay makapanumbalik. Amen? So, ginagamit ng Panginoon, mga kapatid, ang mga sitwasyon yun, mga kapatid. Yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan para lang sa kanyang plano, mga kapatid. Amen? Sometimes, kahit masakit yan, mga kapatid, ginagamit ng Panginoon para tayo manumbalik sa Kanya. And glory to God, nandito na kami ngayon kasama. We are serving the Lord. Amen? To God. Amen. So, forgiveness, please, pinapalaya po tayo ng pagpapatawad, mga kapatid. Tulad ni Joseph, mga kapatid, he chose forgiveness. And God restored his family. Ganon din sa amin, magkasawa, mga kapatid. God restores us, mga magkasawa. Ngayon, sama na kaming masaya muli. Wala na yung tampuhan. Wala na yung laging bangayan. Laging tumatawag, laging kwan. Parang laging may CCTV. So, dati akala ko, kung pinatawad mo na ako, okay na ka. So, hindi pala ganun. Kailangan talaga ng process, mga kapatid. Kailangan talaga ng yung tunay na pagbabago, mga kapatid. Kailangan dahan-dahan. Hindi po yun basta-basta, mga kapatid. Amen? Amen. Ngayon, mga kapatid, ako na yung tumatawag sa kanya. Hindi na ako na yung tumatawag sa kanya. Right? Hindi siya tumatawag siya sa akin. Ako na yung tumatawag sa kanya. Nasaan ka na? Umuwi ka na. Kumain ka na. Amen. So ano ang backpack ng bitterness na bit-bit mo pa ngayon, mga kapatid? Ano pa yung mga pait na nasa puso pa po natin, mga kapatid? Na nandyan pa. Baka betrayal yan. Or harsh word, yung mga masasakit na salita. O abandonment. Iniwan tayo ng ating mga mahal sa buhay.
ng ating mga magulang. Time to lay it down before God, mga kapatid. Oras na para ibabayan. Ipagkatiwala natin sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Number 2, faith leads to reconciliation. Matthew 5 verse 24 says, "First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift." Amen? So God values reconciliation as a part of worship. Si Jesus mismo, mga kapatid, ang nagsabi, bago ka maghandog, ayusin mo muna ang relasyon mo sa kapatid mo, sa amo mo, sa asawa mo, sa kapamilya mo. Bago ka lumapit, sabi niya, mga kapatid. Kung may kaalitan tayo, mga kapatid. Amen? Sabi diyan, first, go and be reconciled. Amen? Don't come to God with anger. With anger is still in your heart. Huwag daw po tayong lumapit na may galit pa sa ating puso, mga kapatid. Amen? Kasi hindi sapat na tayo ay lumalapit sa Diyos nang may dalang handog o panalangin kung ang puso natin ay puno ng sama ng loob, galit o hidwaan sa iba. Amen? Amen? Kaya sabi diyan, first go and be reconciled to your brother. Amen? So ngayong gabi, mga kapatid, kung sino man po yung nakaalitan natin, tayo po yung unang gumawa ng hakbang. Tawagan po natin sila, mga kapatid, or mag-send tayo ng message. At ipag-pray po natin, mga kapatid. Pinapatawad na kita or patawarin mo na ako. Amen? Ganun po ba, mga kapatid? Amen. Amen. So, seeking peace strengthens relationship. Amen. Kapag pinili nating maghanap ng kapayapaan, kaysa alitan, mas tumitibay ang ugnayan natin sa iba, mga kapatid. Mas tumitibay. Kaya piliin po natin yung kapayapaan. Amen. Kasi ang kapayapaan ay bunga ng pagpapakumbaba. Amen? Pag-unawa at pag-ibig. Pag-ibig na galing sa Diyos. Amen? In Romans 12:18 sabi that, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Amen. Amen? Live at peace with everyone. Kung maaari, hanggat nasa iyo ang kapangyarihan, mamuhay kang mapayapa sa lahat ng tao. Amen. Amen? Kaya kung may nakaaway po tayo, ikaw na yung gumawa ng hakbang. Amen? So, ibig sabihin po, responsibilidad natin na pagsikapan ang kapayapaan sa ating mga relasyon. Amen? Hindi palaging madali, pero dapat nating gawin ang ating makakaya, mga kapatid, para maiwasan ang alitan at idwaan. Amen? Tayo na po yung gumawa ng hakbang. Hindi natin kontrolado ang puso ng iba, pero kontrolado natin ang ating kilos at desisyon. Kontrolado natin ang ating kilos at desisyon, mga kapatid. Amen? Do your part. Let peace begin with you. Amen? At hindi lahat makikipag-ayos sa iyo, mga kapatid. Amen? Hindi po lahat makikipag-ayos. Pero ang mahalaga, ginawa mo yung part mo na makipag-ayos. Amen? Kasi ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pusong handang magpatawad at magpagkumbaba. Amen? And why reconciliation matters? Reconciliation is the sign of the new creation and restored relationship with God. Restored relationship with God. In 2 Corinthians chapter 5 verse 18-19, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them, and He has committed to us
the message of reconciliation. Amen? Amen. So reconciliation is the sign of the new creation, mga kapatid. Kasi pag tayo po ay naka-Kristo, mga kapatid, we are new creation, mga kapatid. Old thing has passed away. And behold, all things becomes new. Amen? Lahat po ay bago na pag tayo po ay naka-Kristo, mga kapatid. Amen. Amen. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para maibalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid. Pero bago mangyari ang reconciliation, kailangan muna ng pagsisisi. Yung tunay na repentance, mga kapatid. Amen? Dahil hindi po pwedeng magkasundo ang tao at ang Diyos kung patuloy tayong nabubuhay sa kasalanan. Amen? Kaya kapag nagsisi tayo at lumapit kay Kristo, doon lamang nagkakaroon ng tunay na pagkakasundo. Amen? Napapatawad tayo at muling nagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Amen? Faith motivates us to restore broken relationships. Amen? Faith motivates us to restore broken relationships. So ang tunay na pananampalataya ay nagtutulak sa atin na ayusin ang mga nasirang relasyon kahit mahirap. Amen? Kahit mahirap. Ang reconciliation daw ay hindi laging madali. Yung pakikipag-ayos, mga kapatid, ay hindi laging madali. Pero kapag ginawa natin ito, mga kapatid, anong mangyayari? Pinaparangalan po natin ang Diyos, mga kapatid. At ipinapakita natin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan natin. Amen. Amen? So sabi sa Matthew chapter 5 verse 9, "These are the pacemaker, for they will be called children of God." Amen? Sa madaling sabi, kapag kumilos tayong may tunay na pananampalataya, para magpatawad at magkipag-ayos, nagiging buhay na patutuo tayo. Amen. Nagiging buhay na patutuo tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Sample na lang, mga kapatid, yung dalawang magkapit-bahay na nag-aaway, di ba? Amen? Ano ba yung pinag-aawayan mga kapatid, di ba? Mga simpleng bagay lang. Yung mga basura, di ba? Sometimes. Yung parking. O yung mga ingay ng mga hayop, di ba? Mga alaga nating hayop. Amen? So pareho silang nagtanim ng galit. Anong mangyayari, mga kapatid? Hindi na sila nag-uusap, di ba? Hindi na sila mag-uusap. At tuwing nagkikita sila, nag-iiwasan sila. Amen? Nagbabatian sila pero parang hilaw, di ba? Malamig, di ba? Amen? But one day, sabi natin one day, isang araw, isa sa kanila ang nagdesisyong gumawa ng unang bago. Amen? Anong mangyayari, mga kapatid? So yung isa, dinalhan niya ng pagkain, di ba? So, hindi po agad-agad na nagkasundo sila, di ba? Amen? Amen. Pero sa araw-araw, mga kapatid, unti-unting nawawala yung ilangan. At muling bumalik ang mabuting samahan nila. Amen. Amen? At ang dating padir ng galit ay naging tulay ng kapayapaan. Amen. Amen? So one humble step can rebuild a bridge of peace. Amen? Kapag pinili mong magpatawad, pinapahintulutan mong si Jesus mismo ang maging tulay ng pagkakaayos. Amen. Amen? In Romans 14:19 sabi doon, "Let us therefore make every effort to do what leads to peace." Sabi sa Tagalog, kaya pagsikapan nating gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Hallelujah. Napakaganda, mga kapatid, di ba? Pagsikapan nating gawin lagi. Lagi daw, mga kapatid, hindi lang isang beses. Lagi. Amen? Number 3.
God's love flows through us. Amen. We love because He first loved us. Amen. Sino daw po ang ating Panginoong Hesus? Amen. We love because He, ang ating Panginoong Hesus, He first loved us. Forgiveness allows God's love to reach others. Amen. Kapag nagpapatawad tayo, hindi lang tayo nagpapalaya. Hindi lang po tayo napapalaya. Amen. Nagiging daluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. So kapag pag nagpapatawad tayo, tayo po ay nagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi diyan sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Ibig sabihin, dahil mahal tayo ng Diyos, natututo tayong magmahal. Amen. Amen. At kasama po dito yung pagpapatawad. Kasama po dito yung pagpapatawad. Kapag nagpatawad tayo, pinapagaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pinapagana natin ang pag-ibig ng Diyos na dumaloy sa puso natin at nakikita sa ating mga kilos. Amen? Nakikita sa ating mga kilos. So sa ganitong paraan, ang pagmamahal ng Diyos ay naaabot ng ibang tao sa pamamagitan natin, mga kapatid. Amen? Naaabot ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Nagiging daluyan tayo ng kanyang awa, kapayapaan at pagkakasundo. Amen? So forgiveness is a way for others to feel God's true love. Ang pagpapatawad ay daan para maramdaman ng iba ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Amen? Bakit, mga kapatid? Because when we forgive, God's love moves through us, transforming not just our hearts, but the lives of those around us. Amen. Amen? Kapag tayo ay nagpapatawad, dumadaloy ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? So kapag pinili mong hindi gantian ang masamang sinabi ng katrabaho mo, o pinatawad mo ang kaibigan mong nakasakit sa iyo, amen? Hindi lang ikaw ang gumagaan ng loob, mga kapatid, kundi nakikita rin ng iba ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Amen? Amen? Ano bang mangyayari kung gantihan din natin yung nang masama yung ginawa sa ating masama? Amen? Kung may sinabi ang kasama mo sa trabaho ng hindi maganda, ganun din yung sinabi mo sa kanya. Anong pagkakaiba natin, mga kapatid? Kung minaritis tayo at minaritis mo rin yung nagmaritis sa'yo, anong pagkakaiba natin, mga kapatid? Wala, di ba? Kaya sabi sa Biblia, mga kapatid, huwag po natin gantihan ng masama ang masama. Bagkus gantihan po natin ng mabuti ang masama. Amen. Amen? Amen. Sa ganitong paraan, nababago, hindi lang yung puso natin, mga kapatid, kundi pati ang paligid natin. Amen? In 1 John chapter 4 verse 12, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Amen? Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin, kapag pinili nating magmahal at magpatawad, nakikita ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Amen? Nagiging buhay po tayo ng patotoo, mga kapatid. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging totoo at buhay sa ating pang-araw-araw na relasyon. Amen? So sa Luke chapter 23 verse 34, di ba? Yan. Habang nakapako si Jesus, mga kapatid, sinabi niya, di ba? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen? Father, forgive them. Sabi ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen? If Jesus forgive on the cross, we must forgive also, mga kapatid. Amen. Amen?
we must forgive. Tayo din po dapat ay magpatawad mga kapatid. It is a command mga kapatid. Amen? Not just an option, hindi yung gusto mo lang. Amen? Tayo rin ay tinawag para magpatawad. Amen. Amen? Isipin na lang natin, diba, yung ilog na barado. Yung barado ng nabara ng mga bato or ng basura, di ba? Anong nangyayari mga kapatid? Di ba? Hindi nakakadalo yung tubig, di ba? Hindi nakakadalo yung tubig. Di ba? Natutuyo yung mga tanim sa paligid, yung mga halaman. Ganon din ang puso natin mga kapatid. Kapag puno ng galit at sama ng loob, nahaadlangan ang pagmamahalan at kapayapaan. Amen. Amen? Kapag puno ng bitterness o pait ang puso natin, hindi po makakadaloy ang pag-ibig ng Diyos. Kaya piliin po natin magpatawad. Amen? But when the river flows freely, it brings life wherever it goes. Amen? Kaya kapag nag-forgive tayo, tuloy-tuloy na dumadaloy ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Amen. And here is the most important in this message, mga kapatid. Faith is made visible when we forgive and seek reconciliation. Hindi po pwedeng sabihin may faith tayo. May faith ako pero punong-puno ng galit ang puso natin. Amen? Kasi ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagpapatawad at sa pakikipagsundo natin. Amen? Kaya sabi sa John chapter 13 verse 35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Amen. Love one another, mga kapatid. Not love one another. Amen? Love one another. Love one another. Not Love one another. Love Love one another one. Mahirap sabihin another. Another one. Tingin eh. So ano pong ba natin mga kapatid? This week mga kapatid, think of a one person you need to forgive mga kapatid. Sipin mo, ang isang tao na kailangan mong patawarin. Sipin po natin mga kapatid. Sino po yung kailangan nating patawarin? Yung tatay mo, yung kapatid mo, yung uncle mo, yung nanay mo, yung tatay mo na kapag lasing, ibinubugbog ka, o ginagawan ka ng hindi maganda, o yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo na kinichismis ka. Amen? Isipin po natin kung sino po yung isang taong yun mga kapatid. Amen? Or a relationship that needs restoration. Isang relasyon na kailangan mong ayusin. Amen? Yung relasyon natin mga kapatid sa ating mga mahal sa buhay. Sipin po natin mga kapatid. Choose to release anger, offer peace, and let God's love flow through you. Amen? Gawin mo po yung unang hakbang mga kapatid. Ano po yung unang hakbang na gagawin natin? Padala po tayo ng message mga kapatid. Yung message po natin mga kapatid. Tawagan po natin sila mga kapatid. At pinaka-importante mga kapatid, ipag-pray po natin pa. Ipag-pray po natin sila mga kapatid. Pray for them mga kapatid. Humingi po tayo ng tawad. Amen? Magpakumbaba po tayo mga kapatid. Amen? Kaya sabi sa Hebrew chapter 12 verse 15, see to it that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos at huwag ninyong hayaang umiral ang samahan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Amen? Sabi diyan, huwag ninyong hayaang umiral ang samahan ng loob. Amen? So, brother and sister, mga kapatid, tandaan niyo mga kapatid, yung pagpapatawad mga kapatid, tayo po yung pinapalaya. Amen. Amen? Amen. At yung pakikipagsundo, yung reconciliation, pinapalakas po yung ating, pinapatatag po yung ating pananampalataya.
Amen? Reconciliation strengthens your faith. And forgiveness reflects Christ to the world. Amen? So let us live out our faith through the power of forgiveness and reconciliation. And experience the peace, freedom, and love of God. Amen. At mararanasan po natin yung mga bagay na yan, mga kapatid, kapag tayo po ay tunay na nagpatawad. Amen. Amen. To God all be the glory. Amen. Praise God. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Amen. So, napakaganda po ang salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Diyos ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagpuri, ako'y malaya na sa iyo. Ang papuri, hinaing kamatayan, sa bahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Ang krus ng Kalbaryo,
presensya mo. Pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Remain standing. Closing prayer na rin ako. Just remain standing. Thank you, Brother Jonas, for that wonderful sermon tonight. That's how important about when you talk about forgiveness and reconciliation. We have to understand that forgiveness is just like our preacher shared for tonight, that forgiveness is an act of worship. Actually, forgiveness is not the reward for the offenders. Let me repeat that. Forgiveness is an act of worship. Yes. It's not a reward to the offenders. Why? Kasi kapag tayo po ay nagpapatawad, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. It is a command. But it is hard for us to forgive if we don't understand na ikaw, ako, tayong lahat ay kailangan din natin ng forgiveness ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi natin sa panalangin natin, di ba? And forgive our sins as we forgive those who sins against us. Di ba? Sinasabi natin yon? Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. So yun, hindi mo lang siya pinapanalangin dahil gusto mong sabihin sa Panginoon para gusto mo siyang i-impress ang Diyos, kundi ine-expect ng Diyos na gawin po natin yon. Kasi wala po sa atin kahit isa ang makakapagsabi na deserve natin ang kapatawaran ng Diyos. Meron ba sa atin magsasabi na deserve natin yon? Meron bang makakapagsabi sa atin na hindi natin kailangan ng kapatawaran ng Diyos dahil mabait tayo? Parang sinasabi mo na hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Parang sinasabi mo na mabait ka. Pagka i-compare natin yung ating sarili sa ating kapwa, pwede nating sabihin na mas mabait tayo kaysa sa kanila. Pero ang totoo, ikaw at ako, guilty before God. Kailangan natin ng habag at biyaya ng Diyos. Lalong-lalo na, kailangan natin ang kapatawaran ng Diyos sa atin pong buhay. Bakit? Kasi napatunayan po tayo na guilty sa harapan po ng Panginoon. At dahil dito, nangangailangan po tayo ng kapatawaran po ng Diyos. At ini-expect din ng Diyos na tayo din po ay magpatawad sa atin pong kapwa. Pero bakit tayo nahihirapan magpatawad? Kasi hindi mo kayang ibigay ang bagay na wala ka. Kaya mo lang ibigay ang bagay na mayroon ka kung ano yung naramdaman mo. Kapag ka na-experience mo yung kapatawaran ng Diyos, naranasan mo ito, nararamdaman mo, ngayon hindi ka nahihirapang ibigay ito. Mahirap ito kapag ka hindi kumilos ang banal na Espiritu sa atin. Kaya lang kapatid, kaya nga pinaliwanag sa atin kanina na yung forgiveness ay hindi katulad ng reconciliation. Yung reconciliation kasi nangangailangan siya ng repentance. Hindi na nga conditional siya. Unlike yung forgiveness, unconditional siya. Di ba? Hindi naman nangangahulugan pag nagpatawad ka, ay pinatawad na kita, magsama na tayo uli, magtiwala na uli ako sa iyo. Hindi po gano'n. Ang ibig sabihin na ikaw ay nagpatawad ka dahil naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Gusto mong bigyan ng kaluguran ng Diyos na nagpatawad sa iyo, gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ito yung utos ng Panginoon, ayaw mong bigyan ng puwang si Satanas sa iyong puso, kundi gusto mong palayain ang iyong sarili. Kaya ka nagpapatawad. Hindi para doon sa tao
na magtiwala ka na makasama mo siya kaagad. Hindi po ganon. Mayroon pong proseso yung healing. Yun po yung tinatawag na reconciliation. Kapag nakita mo sa isang tao na yung paghingi niya ng tawad ay nagkakaroon siya ng pagbabago ng puso. Nagkakaroon siya ng pusong nagsisisi. Saka magkakaroon ngayon, marirestore ngayon yung nasirang relasyon. Pero para sa atin po kapatid, bagamat mahirap, hindi po madali, naiintindihan ko yun. Dahil mayroon po sa ating mga niluko, dinaya, ang iba pa nga po sa atin ay ginawan ng minaltrato. Parang gusto nating sabihin, hindi ko kayang patawarin yung taong yan. Pero kapatid, gusto ng Panginoon na ikaw ay maging malaya. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay bilanggo. Dahil ang totoo, hindi mo binibigyan ng pabor yung taong pinapatawad mo. Binibigyan mo ng pabor yung sarili mo na matutulog ka ng mahimbing. Amen. Binibigyan mo ng pabor yung sarili mo na ayaw mong magkaroon ng grudge, ng bitterness yung puso mo. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Kaya ibigay mo yan sa Panginoon. While every head bow and eye closed, meron po sa inyo rito hanggang ngayon, maaaring nanonood, or while every head bow and eye closed, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Sino ba yung dapat nating patawarin? Baka bago mo patawarin yung taong nakasakit sa'yo, baka una mo ring patawarin muna yung sarili mo. Amen. Kasi, baka meron tayong nagawa na hindi mo kayang patawarin pa yung sarili mo hanggang ngayon dahil nakagawa ka ng isang bagay na pinagsisihan mo ng lubos na kung saan kapag pinapaalala sa iyo ni Satanas, naalala mo na sinasabi mo na ang sama-sama mo na ikaw ay makasalanan. Pero kapatid, ang dugo ng Panginoon ay sapat. Ang kamay niya nakabuka, hinihintay ka. Handa kang patawarin sa iyong kasalanan kung ikaw ay lalapit sa Kanya ng may pusong nagsisisi. At kung nahihirapan kang magpatawad sa taong nanluko sa iyo, ano man ang kanyang ginawa, sa oras na ito, hindi pa huli ang lahat. Bibigyan ka ng lakas ng Panginoon. Ito ang good news. God will give you the power to release yung forgiveness na yan. At kung alam mo, sa oras na ito, kapatid, na kinakausap ka ng Panginoon, don't wait for another day. Ito yung tamang panahon na isuko mo sa Panginoon. Kaya lang ito rin ang katotohanan. Hanggat wala si Kristo sa iyong puso, hindi mo siya kinikilala sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas, hindi madali ang magpatawad. Kaya sa oras na ito, bago mo patawarin ang mga taong nagkasala sa iyo at humingi ng tawad, imbitahin mo muna si Jesus sa iyong puso. Kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Papasukin mo siya. Paghaniin mo siya sa iyong puso. At sa oras na ito, tinatawag ka ng Panginoon. Hinihintay ka ng Panginoon. While every head bow and eye close, habang naririnig mo ang tinig na ito, alam mo na nangungusap sa iyong Panginoon. Hindi ito aksidente. Itinakda ito ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon. Sapat na yung maraming taon na ikaw ay mayroong hinanakit. Ngayong gabing ito, itong araw na ito, ito yung araw para ikaw ay bigyan, palayain ng Panginoon, iligtas ng Panginoon. Kung alam mo na tinatawag ka ng Panginoon, sa oras na ito, sumitaas mo ang iyong kamay at sabihin mo ito sa Panginoon na nagbumula sa puso. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, sa oras na ito, wala akong may tatago sa iyo. Kilala mo ang aking buhay, Panginoon. Sa loob pa lamang ng sinapupunan ng aking magulang, kilala mo na ako. Wala akong may tatago sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon,
Inaamin ko, kinikilala ko na ako'y nagkasala sa iyo at kailangan ko ng iyong kapatawaran. Sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong pagpapatawad. Sa oras na ito, kinikilala ko, Panginoon, ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad at sa iyong pagliligtas. Sa oras na ito, Panginoon, marami pong salamat sa kalakasan na ipinagkakaloob mo kasama ng iyong Santong Espiritu para patawarin yung mga tao na nanloko, nagkasala sa akin. Pinapatawad ko na rin po sila, Panginoon, kung paano mo ako pinapatawad. Marami pong salamat sa iyong pagpapalaya. Panginoong Hesus, aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, malaya na ako. Wala na yung mga bigat sa aking puso. Sa oras na ito, wala nang puwang si Satanas sa aking buhay, sapagkat si Kristo na ang naghahari sa aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, isinusuko ko na ang lahat-lahat sa iyo. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapak natin ang Panginoon. Have you prayed that simple prayer? Kapag ipinanalangin mo yan na nagmumula sa puso, tanggapin mo iyong pagpapatawad at pagliligtas ng Panginoon. Simula sa araw na ito, ikaw ay hindi na nag-iisa. Kasama ka ng Panginoon. Amen. Make sure, ibahagi mo ang kabutihan ng pagliligtas ng Diyos na ginawa mo. Ngayong gabi, ibahagi mo yan sa iyong mga kaibigan, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Amen. Alam mo ba kung gagawin mo yan? Your life Will never be the same again. Amen? So from now on, make time, make sure, go to church. Read your Bible. Read your Bible. Don't make more any excuses. Mag-ukol ka ng panahon para sa Diyos na nagpatawad sa iyo at nagbigay ng buhay sa iyo. Amen? Amen. Are you excited tonight? Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His Word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen. We'll see you again, Lord willing, next Saturday. We love you and we're praying po sa inyo. God bless you. Amen.